Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At napakasarap na matulog na extension hanggang 9 kasi malamig. Pero salamat sa Diyos at kayo po ay nakarating sapagkat inayos nyo na kayo ay makasamba sa Espiritu at katotohanan sa Diyos. Hindi lamang yon kundi nais nyo makarinig ng paglago ng espiritual. Kaya naman alam ko na kayo ay nandito. At di lamang po yun, isang pribileyo sa atin na tayo ay malakas at buhay. Amen? Marami pong nagkakasakit sa panahong ito sapagkat ang tao ay naabuso sa pagkain sa mga nakaraang holidays. Na lahat na lang ay pinasok sa katawan ngayon. Lahat ng ospital ay kumisan walang bakanteng rooms. Kasi nga maraming nagkakasakit. Balit, tayo napakapalad, tayo ay malusog at biniyayaan tayo ng isang maagang paggising ng ating Panginoon at punong-puno ng pagpapala sa atin. Di lamang po yan, tayo po ay nakaranas ng kagalakan at kapayapaan. Amen. Kaya naman, gisingin natin ang ating sarili at palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Sa mga nakaraang 2 linggo po, at atin pa rin inaral kung paano yung ating tema, yung fighting faith, kung paano na ilaban natin ang ating pananampalataya. At sa unang linggo, ating pong tinalakay yung fight deception, na kung saan na wag ho tayong padaya sa kaaway sapagkat maraming estratiya ang ginagawa ng kahaway sa kasalukuyan sa ating mundo, igit lalo na ang kanyang pagkilos at paggalaw ay nakatuon sa mga mananampalataya at hindi sa mga hindi nananampalataya. Tandaan po ninyo, ang kanyang ginagawa ay upang tayo'y ibalik sa dati nating pinanggalingan, kung papaano tayo ay isang bilanggo ng mga bisyo, bilanggo ng kasalanan, at bilanggo ng walang pag-asa sa buhay, doon niya tayo gustong ibalik. Kaya naman, wag po tayong padisib, sapagkat marami ang gustong gawin niya sa bawat anak ng Diyos. At ang pangalawang linggo naman po ay yung faith fight to the temptation, na kung saan ang tukso. At ang tukso po ay hindi natin maiwasan, subalit tandaan natin, ang tukso kapag ito ay hindi mo pinatulan, ito ay hindi kasalanan. Kundi ang tukso, ang siyang nagbibigay udyat upang ikaw ay magkasala, subalit kung ito ay hindi mo papatulan, hindi ka magkakasala, kapatid. Andyan ang tukso nakapalibot sa iyo. Subalit, mga bagay na kinakailangan na ito ay iinto mo o alisin mo sa iyong harapan, siguradong ikaw ay isang matagumpay na Kristiyano at hindi ka magkakaroon ng isang uri ng mga pagkakasala anuman ang umahamba o nasa harapan mo na tukso na iyong aarapin sa pang-araw-araw mo sa buhay. Kaya nga, ngayong umaga, ating pong aaralin uli kung paano natin ilaban pa rin ang ating pananampalataya, faith that fight oppression. Ang oppression po ay hindi ho iyan kumbaga sa mga leader o kaya naman sa isang sukatan. Hindi ho siya o ranggo, hindi ho siya isang korporal o sarento o kapitan lang yan. General ho yan. Iyan ang pinanggagalingan ng depression. Yung oppression, dyan nagmumula yung isolation, rejection, and then depression. Hanggang sa makita mo ang iyong sarili na ikaw ay wala nang magawa. At dito po, aaralin po natin ngayon ang oppression upang sa ganoon, anuman ang banta na dumating sa atin na magpapahina upang alisin o tayo'y nakawin ng isang napaka-importanteng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos, sapagkat tunay nga ang sinabi ng John 10:10 o nasusulat na kung saan ang magnanakaw ay dumating upang magnakaw.
pumuksa, mangwasak at pumatay. Subalit, dumating ang ating Panginoong Yesus upang siya ay magdala ng buhay na ganap at kaaya-aya sa bawat isa sa atin at pag-asa. Kaya naman po, ano ang unang gawain ng kaaway? Nakawin niya kung papaano ang kaalaman mo sa salita ng Diyos. Una niyang aalisin yon, sapagkat kapag naalis niya yon, ikaw ngayon ay paralisado na. Ibig sabihin, kaya kanyang iparalisa sapagkat wala kang sanggalang at walang laban na ihaharap sa kanya, sapagkat ang lahat ng salita ng Diyos ay katulad ng isang talim o magkabilang talim na espada na kung saan ito ay nakapagpapaiwalay sa kasukasuan at sa kaluluwa. Ibig sabihin, kapag maalam ka sa salita ng Diyos, ang kahaway hindi ka kayang gapiin, hapiin, o kaya'y lupigin, at iyon po ay magkakaroon ng isang katagumpayan sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Ngayon po, tingnan po natin ang kahulugan ng oppression. Oppression, prolonged, cruel, or unjust treatment or control. Yung matagal na malupit o hindi makatarungang pagtrato o kontrol. Ibig sabihin yan, isang pwersa na ito ay malakas. Espiritu po ito. Kaya kapag ang isang tao ay nakikita mo na siya ay hindi na kumikibo or may dinaranas na mabigat na problema, na-o-oppress na uyan. Ibig sabihin, oppress yan. Hindi mo na siya makausap, pagkatapos dumating pa yung panahon na laging malungkot, laging diretso ang tingin, at walang pakialam sa kanyang kapaligiran, yan po ay oppress. Yon ang ating aaralin, yung oppression. And the state of being subject to unjust treatment or control. Ang estado na pagiging mapailalim sa hindi makatarungang pagtrato o kontrol. Ibig sabihin yan, na kung saan maaaring ito ay pagmulan ng ibang tao o mga bagay na kung saan na ito ay nagbibigay sa iyo ng bigat na hindi mo nakakayanan. And material pressure or distress, yung pagkabalisa, yung nababalisa, balisa ka na hindi mapakali o hindi mo makuha kung ano ang gusto mo sa iyong kaisipan, na hindi ka pirme, yung wala kang kumpiyansa at balisa ka. Ibig sabihin, yun ay mayroong mental pressure o pagkabalisa. At sa Tagalog po ay napakaganda ng oppression na ito ay ating basahin. Sabi nga, lupig, pagsisiil, pag-aapi. Ito ay sabi nga ni Pastor Manny kagabi, di ba kung minsan mayroon tayong awit na yung bayang magiliw. Yan. At kapag inawit mo yon, mayroon siyang panghahapi. At ayaw mong mahapi yung ang mamatay ng dahil sa iyo kapag ikaw ay sinisiil. So, ibig sabihin yon, ganun ho ang mga pwersa na dapat nating paglabanan sa kasalukuyan. Kailangan maging matatag pa rin tayo, kinakailangan na tayo'y tumayo at tumindig pa rin sa ating mga pananampalataya. Sapagkat, ang sabi nga, lupig, pagsiil, pag-ahapi, pagmamalupit, o pagpapahirap, pananamlay o katamlayan. Kaya, botang akit mo na yung taong magmanok-manukan, dispiras na ng oppression yan. Eko po magmanok-manukan, amen? Itang maglungkot-lungkutan na, depende, kung minsan naman yung mga tao, mayroon lang silang gustong makuha sa kanilang mga kapamilya, dinadaan nila sa isang emosyon na parang naglungkot-lungkutan. Pero wala yung sinasadya niyang gawin na naglungkot-lungkot upang pansinin siya. Iba naman yon. Subalit, huwag mo ring gawin yon, kapatid. Baka magkatotoo yon na ikaw ay maging malungkot at ikaw pala ay pinapasukan na ng oppression. Kasi nga, ang kaisipan mo ay dadayain ka na, sasabihin niya, kawawa ka, hindi ka pinapansin. Ayan, sige, gawin mo pa. Ayan ho. Kaya dito, makikita pa rin natin a type of trauma that can lead to mental health disorder like depression.
Kaya kapag ganun na ang estado ng tao, sasabihin na may depresya. Kahit anong gawin mo, kung minsan iniisip mo na, totoo nga ho, mga espiritu yun. Pero kung minsan, dadali nila sa mga dalari ka rin manawas, baka puta, paglaruan di, ang hindi nila alam, yan ho ay pinagmulan ng oppression na depress ang tao. Walang kapasidad na lumaban sa mga pressure na pumasok sa kanya. At tanging isa lang ang magpapalaya dyan. Walang iba kundi ang makapangyarihang nating Panginoon at Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen! Yun lamang po. Siya lamang po. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Oppression is defined as being under attack, pressure, stress, or cruel control someone or something. Ito ay binigyan kahulugan ng ating punong pastor. Siya ang sumulat nito eh. Sabi niya, oppression is defined as being under attack. Yung inaatake ka ng mga alalahanin. Kaya kung minsan, kahit yung kawalan ng pera, nagpapa-oppress po yan. Lalong-lalo na kapag ginanya na ang bulsa ni kusing, walang kumakalaksing, na-oppress ang tao. Nakaupo, walang kibo. Pag tinanong mo, ano bang problema? Pera. Nakaka-oppress din ho yan. Pero tandaan ninyo, ang ating Diyos ay kaya niyang pagpalain ang buhay mo, kapatid, buhat sa kayamanang hindi maubos sa langit. Kaya kang pagpalain ng Diyos kung ikaw ay may pagsunod sa Kanya at puno ng pananampalataya. Yun naman po ang magagawa ng Diyos natin. Hindi lang po yun, kundi nakatala dito sa aklat ng Lucas in Luke chapter 4 verse 18 and 19. Ito po ang ating teksto. The Spirit of the Lord is on me. Ang ating Panginoong Yesus po ang nagbabasa dito sa scroll nito nung sabihin nito, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me a proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Amen. So dito po sabi ang nakalagay, to set the oppressed free. So ang ibig sabihin nito, walang ibang pagmumulan ng kalayaan ng oppression, kundi lang ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, dito, to proclaim the year of the Lord's favor, ang sabi rito, at sa ganoon ay matupad ang kasulatan. Alam niyo ho, nung binasa ng Panginoong Yesus yan, bagamat siya hindi tinatanggap sa kanyang lugar na siya ay ang Messiah or tinaguriang propeta nung panahong yon, pero ang kanyang ginawa ay laging pumupunta sa mga sinagog at nung siya'y nakatayo, binigay sa kanya ang scroll at binasa yan. At yon ang katuparan ng isinahad sa aklat ni Isaiah nung buksan niya. Ito ang kanyang binasa. In the book of Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Dito po, makikita po natin in the Acts, sabi sa aklat ng Gawa, healing all who were oppressed by the devil. Maging ang espiritu ng demonyo, ito ay inaalis ng ating Panginoon at tayo'y pinalalaya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ito ang ninasa ng Diyos kung bakit siya'y nagkatawang tao, upang ang sino mang gumigipit, sumisiil, o bagay na umuusig sa iyo sa pamamagitan ng mga masasamang espiritu o anuman ang pinagmulan niyan, siya ang magpapalaya at magbibigay ho sa atin ng katatagan at kalakasan sa ating mga buhay. Kaya nga po, in NIV, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil. Maliwanag po yan. And because God was with Him. Some says the Bible describes demonic oppression as
Ito po ang ibig sabihin ng demonic oppression as a demon temporarily gaining victory over Christian. And then, tempting a Christian to sin. Alam niyo po, dito po sa a demon temporarily gaining victory over Christian. Kung minsan, kahit Kristiyano ka na hindi ka pa rin na makagawa o makakilos sa ayon doon sa panuntunan na gustong mangyari ng Panginoon. Sapagkat mayroong pumipigil. Pinipigil tayo ng oppression. And tempting a Christian to sin. O kaya naman kahit na yung sasabihin mong ikaw ay Kristiyano, kung minsan i-attempt ka ng oppression na magkasala. Na kung minsan na parang nababagot ka na o nagsasawa ka na sasabihin mo, bakit kaya ganito? Sila naman ay malayang gumawa ng ganito at kami naman ay iwalay. Yung hindi mo na nakikilala ang iyong sarili na ikaw ay nilagay o tayo ay pinili at pagkatapos ay iniwalay ng Diyos sa mundong ito. Kung minsan na nakakalimutan natin to sapagkat tunay nga naman tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito kaya kung minsan tayo ay naaatak. Kaya nga, dito, makikita pa rin ho natin, hindering a Christian ability to serve God. Kung minsan ito ang pumipigil upang hindi ka makaserbisyo sa Panginoon. Somehow, kung minsan, nais ng Diyos na ikaw ay gamitin sa isang pamamaraan niya bilang isang manggagawa, kung minsan mayroon kang pagtanggi. Hindi pa muna ngayon. Sa ibang araw, pag-pray ko pa. Lagi mong sinasabi na pag-pray mo pa, ang tagal mong nananalangin. Sapagkat kung talagang pinag-pray mo yan, isang panalangin na marubdo at kausapin mo ang Diyos, tutugon ng Panginoon kung yes or no para sa iyo. Amen! Kaya wag mo natin gawing dahil ipapanalangin ko pa. Tapos, tatanungin mo na naman, pinapanalangin ko pa kapatid. Kung iisipin mo, kung nakausap mo siya ng isang araw, pagkatapos isang buwan mo nang nakausap, pinapanalangin ng kapatid na to ng isang buwan na siyang nananalangin. Sa totoo lang, hindi naman niya pinapanalangin. Sapagkat kung pinapanalangin mo ng isang buwan, posible na mayroon ka ng solusyon. Amen po ba? Ay, ako yata ang guilty, lila. Amen po ba? Amen. Parang kung minsan wag ho kayong mahiya na mag-amen sapagkat kapag tayo nag-amen, nag-agree tayo at pinalalaya tayo ng Espiritu Santo na nasa ating kalagitnaan. Ito ho ang ginagawa. Pero pag ikaw ay nahiya, pag pinipigil mo, ibig sabihin, hindi ka pa rin lalaya sa ganoong kahugalian. Kaya nga, merong epekto ho ito. Effects of oppression. Una, chronic disease. Ito ay malalang sakit. And mental torment, yung pagdurusa sa kaisipan. Kaya kapag ikaw ay, yung mga chronic disease kung minsan, sa kagaya ng bato, o kaya sa mga internal, o kaya naman ay mental torment, yung kaisipan mo, hindi ka na makapag-isip ng mabuti, kung minsan mayroong pumapayo sa iyo, ayaw mo silang pakinggan, o kaya naman ay para tingin mo na ikaw ay reject, and confusion. Lagi ka pong mayroon kang pagkalito na hindi mo na maunawaan. Doubt, pagdududa na kung saan, and restlessness, yung pagkabalisa. And inability to reason na kung saan kawalan ng kakayaan na mga tuwiran. Kumisan, wala ka ng kakayaan mga tuwiran, yung hindi mo alam. Kasi nga, hindi na tumatakbo ang iyong kaisipan o ang iyong utak doon sa katinuan. Kaya ito ay nilulukuban ng oppression and emotional manifestations such as withdrawal and crying. Yan. Kaya halos kumisan malungkot at kapag siya tinanong mo, gusto ko nang mamatay, tapos umiiyak. Ibig sabihin nun, oppressed na o siya at papunta na o doon sa depression. Maraming nangyayari ang ganoon.
O dili kaya kung minsan yung ibang tao, mas malakas pa ang bulong ng demonyo kaysa bulong ng Diyos na puno ng pag-ibig na nagdadala ng pag-asa. Kaya anong nangyayari? Kapag nasa estado ng gano'n ng tao, umaanap siya ng lubid at mataas na lugar. O kaya naman yung mga mayayaman, umaanap siya ng maraming gamot o kaya'y baril sa kanyang drawer. O kaya naman, yung iba naman, umaanap pa siya ng damay. Naglalakad na tila walang alam sa daan ng ganoon nagpapasagasa. Yan ho ay senyales ng mga oppression at depressed na tao na kung saan na ito ay nabanggit. Amen? Kuha po ba ninyo? At ito po ba ay malinaw? Amen? So, ngayon, to fight oppression, yes of course, with faith, we need or you need to go to the throne of His grace. Pumunta ka, tumungo ka doon sa biyaya o sa trono ng ating Panginoon. Sapagkat we can directly enter God's presence because of what Christ accomplished in the cross. Kung ano ang ginawa, tinapos ng ating Panginoon sa krus, tayo ay may kalayaan na kumpiyansang lumapit sa Kanya sapagkat sinabi niya, noon siya'y nakabayubay sa krus, it is finished, tetelestai, at nahawi ang kortinang makapal. Ngayon tayo'y makakadako doon sa dako na kabanal-banalan ng Diyos at nag-iintay doon ang presensya ng Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, kapag tayo ay dumaranas ng bigat na ganoong mga senyales, wala tayong ibang lapitan kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po, napakalaki ng saysay ng matuhod na ibinigay ng Diyos sa atin. Paano po? Kapag tayo ay nakadaranas ng mga ganoong mga sitwasyon sa buhay, iluhod mo lang yan at umiyak ka sa Diyos. Tiyak pakikinggan ka ng ating Panginoon. Pakikinggan ka niya. Inihintay lang niya ang mga panahon na yon na kung saan na ikaw ay kanyang sasakloloin. Dito sa aklat ng Hebrew, chapter 4, verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace, help us in our time, in time of need. Na kung saan, pag panahon na kailangan mo na ang Panginoon, let us approach God's throne of grace with confidence. Maging kumpiyansa ka, kapatid. Huwag kang padaya sa bulong ng kaaway na ikaw ay makasalanan, kundi ang iyong sarili ay iharap mo sa Diyos na ikaw ay isang anak ng Diyos. Amen. Na ikaw ay binago ng Diyos, na ikaw ay tinanggap na ng Diyos, at lagi mong ilagay sa iyong sarili, walang gustong makasama sa kalangitan ang ating Panginoon, maliban lang ang katulad niya na kung saan nanilikha niya ayon sa kanyang wangis. Kaya hindi ka reject sa Diyos. Ikaw ang kanyang pinili, ikaw ang kanyang kinreate, at ikaw ang gusto niyang makasama sa buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan. Sana kung ang gustong makasama ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang kinreate, yung mga magagandang hibon o kaya yung mga malalaking hayop na kanyang nilikha, ay hindi niya sinabi sa Genesis, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang paglikha niya sa atin ay kawangis tayo. Kawangis doon sa kaluwalhatian ng Diyos na mayroon din tayong kakayaan na parang manlilika o gumagawa at mayroon tayong kapasidad na maging isang creative na kagaya ng ating Panginoon kung minsan. Kaya nga nakakagawa tayo ng bahay. Nakakagawa tayo ng mga iba't ibang. Tayo ay kawangis ng ating Panginoon sapagkat siya'y creator. Kaya kapatid, kapag nadarama mo na isang bagay na kung saan na parang wala kang ng kwenta, isipin mo lagi yon. Ako'y likha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Tiyak ako ang iniintay niya na makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ito lagi nating isaisip kapag sinaisip mo yon, tiyak kumpiyansa kang makakalapit sa Kanya.
And Matthew chapter 11, 28, 30. Anong sabi ng Matthew? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yung rest na sinasabi rito, kapahingaan ng isang kaisipan na gulo at tuliro, bibigyan ka ng kapahingaan ng Panginoon. Meron pa rin yoke, meron ka pa rin dadalhin, kapatid. Subalit, ang sabi rito, take my yoke upon you and learn to me. And learn for me. Yung dalhin mo pasanin mo ang pamatok na ibibigay ko sa inyo at matuto ka sa akin. Ibig sabihin, kung ano ang kinaya ng Panginoon, kung ano ang gusto niyang ipagawa sa iyo, matuto ka upang kakayanin mo rin kung ano ang ipagkakalob na yoke na pasanin ng ating Panginoon na inanda. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Magahan. Iba ho ang pamatok na binibigay ng mundo sa atin. Ito na lang ang halimbawang pamatok na napakabigat. Kumisan akala mo, uubusin mo ang lakas mo, uubusin mo ang iyong talento, uubusin mo ang iyong panahon. Kung gusto mong pasanin ang yoke na ibinigay ng mundong ito upang ikaw ay makilala at maging tanyag na yumaman ka. Wala kang panahon sa pag-into ng paghahanap ng asenso, pera. Wala ka ng tigil, overtime na, magdamag, hindi ka pa rin natutulog. Napakabigat na pasanin na yun. At ang nakaharap sa iyo, kape, sigarilyo, pagkain, hindi ka natutulog, kundi umiisip ka kung paano ka kikita, kung paano ka lalago, kung paano ka aasenso. Subalit, ang pasanin na ibinibigay ng Panginoon sa atin ay napakagaan lang sapagkat sa puso ito nagmumula at ang kagalakan at kapayapaan ang nasa loob mo. At sasabihin mo, sapat na sa akin si Kristo. Amen! Kasapatan ko si Kristo. Ito ang katotohanan. That's why Jesus is the only one who can help us with whatever is oppressing us. Tandaan mo, kapatid. Jesus is only the one who can help us with whatever oppressing us. Kapag ikaw ay na-oppress, lapit ka lang kay Jesus. Siya lang ang lapitan mo. At wala kang ibang daan na dadaanan pang pupuntaan. Ni kanino pa man. Tandaan mo, kapatid. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to Father except to Jesus. Si Jesus lang. Hindi yung mamanata ka na sa isang pinaniniwalaan ng buong Quiapo. It's almost 3 million. Ako, sabi ko nga, pinagpipilitan nila na sa Diyos daw ang Sabi ko, paano sa Diyos yun na kung saan silang lahat, hindi lang makaakyat sa andas yung isa, nagsusuntukan sila sa kalagitnaan at nagbasag-basag ang kanilang muka upang kung sinong makauna sa pag-akyat lang sa andas. Kung sa Diyos yun, bakit walang kapayapaan? Bakit walang puno ng malasakit? Bakit walang puno ng pag-ibig? Bakit restless ang tao? Ang sa totoong Diyos ay mayroong isang kapayapaan, kagalakan, at hindi lang ho yun, orderly. Amen! Ito ho ang ating nararanasan bilang isang naniniwala sapagkat ang ating Panginoong Yesus mismo, siya ay maayos. Hindi ho gulo ang ipagkakalob nun. In Philippians chapter 4, verse 6-7, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all as He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. Babantayan ka ng Panginoon, kapatid. May malasakit ang Diyos sa lahat
ng tumutupad ng kanyang salita. At ang Diyos natin ay hindi Diyos ng sinungaling. Hindi mo siya pwedeng pagmalakihan o hindi mo siya pwedeng insultuin. Kapag ininsulto mo ang Diyos, insultuin mo ang buong komunidad, ang buong lungsod. Huwag mong gawin na insultuin mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan at makakagawa siya ng may malang kaparaan kahit anong oras. Kung napapanood niyo po ang nangyayaring sunog sa Los Angeles, sa California, anong sinabi nila ng mga iilan doon? Yung Golden Award. Tingnan nyo, godless ang Los Angeles pero pinagpala, ang sabi nila. After 18 hours, dumating ang tornado na nagdadala ng apoy, tinupok ang magagara at magagandang bahay, maging ang kabuuan ng kagubatan o mga sikat na mayroong pag may hari na akala nila ay hindi mawawala kailanman. Bakit po? Minak nila ang Panginoong Yesus. Kaya kapatid, nasasabi po namin sa inyo, lagi, kalabanin mo ang buong mundo. Huwag mo lang kalabanin ang Diyos. Sapagkat sa Kanya, hindi ka mananalo. Kaya nga, dito makikita ho natin, then you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. So, bagay na kung saan na peace can always be found when we approach God's throne of grace. Kapag ikaw ay nasa trono ng Panginoon o sa kanyang kataas-taasan na kapangyarihan na kung saan siya ay nandun at ikaw naman ay nagpasailalim, ibinigay mo ng buho at pagsunod ang iyong sarili, tiyak ikaw ay kanyang iingatan at ikaw ay kanyang pagpapalain. Then, to fight oppression with faith, you need to remember your identity in Christ. Kinakailangan na tandaan mo ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo Jesus. Sino ka ba kay Kristo Jesus? When you understand who you are in Christ, you gain power. Tandaan mo kapatid, when you understand who you are in Christ, you gain power. Sapagkat ang banal na Espiritu na sumasa atin, na hindi naman umaalis, yan ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya rin ang pangatlong persona na bumubuho na kung saan sa ating pananampalataya na mayroon tayong pagtawag sa ating Panginoong Yesus. Siya rin at walang pinagkaiba. Kaya ang Diyos ay sumasa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Ngayon, kung ikaw ay nakakaunawa kung ano ka kay Kristo, ngayon, hindi ka pangkaraniwang tao. Kaya nga hindi ka naiintindihan ng mundo eh. Sinabi niya, na kayo na hindi nakikilala ng mundong ito sapagkat kayo ay sumasa akin. Sapagkat ang inyong sarili hindi nakatalaga dito sa mundo at mayroong kayong nakatalaga na kung saan nailagak ninyo lagi ang inyong kaisipan sa panlangit na kung saan kayo temporary lang dito sa ating mundo na ating ginagalawan, kundi ang ating permanenteng patutunguhan ay yung langit na inanda ng ating Panginoon. Kaya nga po, meron tayong power. Remember, sabi nga, then the Word of God clearly states that those who receive Jesus as Lord and Savior become children of God. Amen. John 1:12. But to all who believe Him and accept Him, He gave the right to become a children of God. Binigyan tayo ng karapatan na tumawag na Ama. Dati, kaaway ka ng Diyos. Dati, ang tingin ng Diyos sa iyo ay isang aso. Pero, nung ikaw ay naging kaaway ng Diyos, nag-iintay pa rin ng Diyos sapagkat tinitingnan niya at iniintay niya ang iyong sarili, ang iyong puso, ang iyong kaisipan, ang buong pagkatao
na naisin mo na ingin sa Kanya na maligtas ang iyong kaluluwa. Noong dumating ang panahong yon na tayo'y nakipag-isa kay Kristo, tayo'y naging anak niya. Amen. At ito po ang dakilang tinanggap natin sa Diyos, yung pagka-anak natin sa Kanya. Galatians chapter 3 verse 26. For you are a children of God through faith Christ Jesus. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo'y naging anak niya. Spiritually, na kung saan na tayo'y inugpong doon sa pamilya na kanyang pinili sa pamamagitan ni Amang Abraham, kung papaano pagpapalain si Abraham, gayon kanya pagpapalain sapagkat ikaw ay naging anak ni Abraham na nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo. Amen. Na tayong mga entil na hindi na kagaya ng mga Udyo, Grego noon na kung saan na sila lang ang mga Udyo na pinili. Subalit tayo ay isa ang tingin ng Diyos ngayon. Alos katumbas na niya ang paningin sa kabuhan. Walang Grego, walang Udyo, o walang Gentile, kundi ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay tinuring niyang ganap na anak. Amen! Di po napakasarap yon at ito ay napakabiyaya sa bawat isa sa atin. Hindi lang yon. Inadapt niya tayo. Yung pagka-adapt na kung saan na tayo ay children of God in Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Isipin ninyo, hindi kayo inadapt niya tayo. Ephesians, for He raised up from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. Amen. Napakasarap po na alalahanin ng mga bagay na yan. Kapatid, kung alam mo kung ano yung identity mo kay Christ, tiyak, hindi ka talunan. Hindi ka bibisitain man ng oppression o depression na dumadalaw-dalaw o umaaligid sa iyo. Sapagkat yan ay kaya mong itaboy sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen! Mayroon kang alerto. Alerto ang kaisipan mo kung alam mo na ikaw ay nakay Kristo. As children of God, we possess the power to overcome any form of oppression. Kaya nating i-possess yan. Kaya kapag dumarating na yan, sasabihin mo sa iyong sarili, sandali, bakit ako nagpapa-epekto sa ganitong problema o sa ganitong dumarating sa akin? Pasayain mo ang iyong sarili. Alam nyo, walang exempted dyan, subalit bawat isa sa atin, kinakailangan na alamin natin ang ating identity kapag dumarating ho yan. Ako nga, mga iilan araw, makita nyo ito, parang pumapasan ako ng baril, nakaganyan yan, no? Maga. Noong Miyerkules, wala akong dinaramdam. Huwebes ng gabi, nung ako'y nakatulog, lumobo ang aking siko, pagkagising ko nakaganon at matigas. Pinaina ko yung aircon, pero ganun pa rin. Pagkatapos ng Biyernes nga, ng Bible study, salamat sa Diyos, naaalala ko ang aking pamangkin. At yun po ay marunong mangmasae. Tinis ko ang sakit at hirap. Kasi pinalulungkot niya ako eh. Ino-oppress din niya ako eh. Yung di ka makagawa, kung anong gusto mong gawin sa bahay, magwalis ka lang, yung dumadaing ka. At kung minsan matabi lang ang apo ko, dumadaing ka. Ibig sabihin, yun ang umpisa ng oppression. Dinidepress ka niya upang hindi ka na makagawa. Pero hindi ko pa rin inayaan na isuko ang aking sarili sa ganoong pagugal. Sinasabi ko, mayroon akong kapangyarihan at ang banal na Espiritu ang sumasa akin. Kaya ikaw, ano ka mang karamdaman, hindi kita tinatanggap, hindi ka welcome. Totoong may karamdaman, subalit sabihan mo siya. Yung sabihin mo na, ay, ka-welcome ka na ako, nakaburi. Pero kung ang ginawa mo, servisyon mo na ako, Joe. Anak ko sa anak ang kaburi. Amen.
Pag ganyan po, sabihin mo na, wag mong i-welcome, basta't labanan mo siya. Kasi kapag abang nilalabanan mo yan, unti-unti tinitingnan ka ng Panginoon kung paano mo pinamumuhay ngayon bilang isang kanyang anak at bilang binigyan niya ng kapangyarihan na sa pamamagitan ng latay at sugat na tinamo sa krus ng Kalbaryo, hindi magiging sinungaling sa iyo ang Isaiah 53:5. Sa pamamagitan ng latay at sugat, lahat ng karamdaman ay nagsigaling. Amen! Kaya nga po, gano'n ang ating magiging ugali. Bakit? Meron tayong identity in Christ. Amen! Marami po ang identity na pwede nating sabihin. Alam nyo, kung babasahin ko lahat ng identity, mauubusan tayo ng oras dito. Pero, yung Romans 3:24, we are justified, declare not guilty. Identity po natin yan. Romans 8:1, no condemnation. Mga identity natin, no? Romans 8:2, we are set free from the law of sin and death. 1 Corinthians 1:12, we are sanctified and acceptable in Christ Jesus. Mga identity yan. Kapag yan ay naririnig ng kaaway na si Satanas, hindi makalapit sapagkat alam niya mayroon kang sandata na double swords na kung saan na ito ang sasaksak sa kanya, kaya aalis siya, kapatid. Amen! Marami po ang mga identity. 2 Corinthians 5:17, we are a new creation. Hindi na ikaw yung dating natatalo sa anumang uri ng karamdaman. Tumatayo ka pa rin. And 2 Corinthians 5:21, we are received God's righteousness. Kapag ikaw ay natutokso, no, I receive the righteousness of God. Hindi ako pwede dyan. So that is our identity. Amen. Ilaban mo kung ano ka, kapatid. Huwag kang susuko. Huwag mong isurrender at huwag mong ipakita sa kaaway na kung saan na kaya kanyang gapiin, kaya kanyang lupigin, at kaya kanyang apiin. Amen! Kaya nga, dito, sa aklat po ng 1 John 31, see how very much our Father loves us, for call us the children, and that is what we are. Alam mo ngayon kung ano ka sa Kanya. Amen. Kilala mo ang Diyos mo. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Hindi kilala ng mundong ito ang ating Diyos na dinidiyos. Sapagkat ang Diyos natin, Diyos na hindi nakikita, gumagawa pa rin. Diyos na hindi nararamdaman, gumagawa pa rin. Diyos na kung saan na parang walang pag-asa, gumagawa pa rin. Siya ang Diyos na hindi umiinto sapagkat mahal ka niya, ninais niya na ikaw ay makasama sa buhay na walang hanggan. Pangalagaan mo ang iyong Panginoon at ang iyong Diyos na mahalin mo ng buong puso. Sa ganoon, ikaw ay mayroong identity bilang isang anak ng Diyos. Ito ang ilagay natin. This 2025, fight our faith. Ilaban natin ang ating pananampalataya. Huwag tayong tutulog-tulog. Meron ka lang problema at ikaw ay pangiinaan at nasisiraan na ng loob. Alam nyo, habang ikaw ay nasisiraan ng loob, pilitin mo ang iyong sarili. Ako po madalas, akala nyo ako isang matatag na pastor. Akala nyo ako isang masipag na pastor. Hindi ko. Kumisan, pagkatapos kong nag-preach dito, sasabihin ng kaaway, huwag ka nang tumuloy sa bundok, pahinga ka na, nakapag-ano ka na. Pero hindi. Pag narinig ko yon, lagi kong kokontrain kasi ino-oppress ako. Alam ko na ang estratiya mo. Ayaw mo kong pumunta sa bundok. Merong akong gagawin doon. At merong ipagagawa ang Diyos. Doon ako lalong pupunta. Kaya nga kapatid, kumisan, hindi lamang yan sa mga pagbibigay. Halimbawa, magbibigay ka. Yan na lang ang ibigay mo. Pag unang nilagay sa iyong isipan yon, wag na wag mo siyang sundin. I-over mo pa ang ibibigay mo. Alam mo, minsan mayroon pong nagsabi sa akin na kinuwento niya sa amin nung kami nag-aaral ng Bible School. Tinukso ako ng demonyo, sabi niya. Kayabang mo, sabi daw sa pastor. Kayabang mo,
baldog mo ring 2,000 ngarian, biya mo, kaya yan, convention niya yan, po nga. Alam niyo ho, itong pastor na to, dahil siya ay nililid ng Holy Spirit, patugutan mo ko Satan, sabi niya, istong mo ko petugutan, dagdagan ko pa rin eh. Yabang mo, sabi na. Dagdagano mo ka na. Sige, kapatok na nga na. Anyang munta na po kanong ketang basket, binyenongan. Uyan, tayo mo ngayon yan. See? That is true. Nasa puso niya yon. Pero tayo na ino-oppress ng demonyo, kinokontrol niya tayo. Nakikita niyo yung mga bata ngayon na umawak ng parang remote control. Kinokontrol nila, kaya nilang paglabanan yung Ganon din ang ginagawa ng kaaway sa atin. Kaisipan naman ang kinokontrol ng oppression at depression. Kaya alerto tayo. Huwag tayong padahig, huwag tayong paapi. Amen! Galatians chapter 3:26. Basa ko na pala yan. Okay. Soro. First, dito po as a children of God, we possess the power of overcome. And then, dito remember, children of God, we have same power with us to resurrected Christ because we are seated with Him in the heavenly realms. This means that Christ has given us His power and authority over all powers of the enemy. Amen. So, kung overall powers, ano nga at dapat natin gawin? Meron na tayong panangga sa lahat ng bagay na kung saan na pwede natin utusan ang oppression and depression sa ating mga buhay. Amen! So dito sa Luke chapter 10 verse 19, ano ang sinabi? I have given you authority to trample on snake and scorpion and to overcome all power of the enemy. Nothing will harm you. Kapatid, tandaan mo. Nothing will harm you. Walang sino mang makapapanakit sa iyo kung nasa sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos at kung alam mo ang identity mo sa ating Panginoon. Amen! Romans 8:31. What shall we say about such a wonderful things as this? If God is for us, who can be against us? Amen! Kung ang Diyos ay nasa sayo, sinong laban sayo? Wala, kapatid. Kaya nga, lagi kang mag-rejoice, lagi kang magsaya kung saan sa iyong puso. Huwag mong ayan na palungkutin ka ng anumang umiikot sa iyong environment na kung saan pagkat yan ay mga bagay na gumagapi sa atin at iyan ang magpapaina hanggang sa tayo ay maiwalay niya ang relasyon na umuugnay sa ating Panginoon. And we can never be defeated if we know, live, or identity in Christ. Tandaan mo, kapatid. Kailanman hindi ka kayang gapiin ng kaaway kung alam mo kung ano ang identity mo kay Christ. Lagi mong sabihan ang iyong sarili. Pag ikaw ay pinang-iinana, sabihin mo lagi kapag ikaw ay inaabangan ng mga kasalanan o gusto kang magkasala. Colossians chapter 1 verse 2 and 11, sabihin mo. We are set free from our sinful nature. Ala na yan, ala na yung bisyo ngayon, ala ng drugs, ala ng sugal, ala ng sabong, ala na nga yan, ala ng babae. Metong niya yung babae ko, yung asawa ko. Amen! Detang alang asawa, metong niya yung maging babae yo. Amen! Hindi nga duwa naman, FB sa pastor, mag-girlfriend ko, 4, mamili ko pa. Kasolo mo, Masyado kang balamo mo, anak kang kapogi. Kailangan na makanyan. Tiyakin mo kung sino ang gusto mong makasama. I-visualize mo yan. Ingin mo sa Panginoon. Idalangin mo. Anything, everything, idalangin mo sa Panginoon. Amen! Kasi pag pinilit mo ang sarili mo, kapatid, sige, pa-oppress ka. Hanggang sa panahon na ikaw ay makasamang naglalakad sa daan, nag-aanap ng basura, pagkatapos, isa ka na palang taong grasa. Ay, dati yung Christian at maging tao yung grasa. Ganon ang mangyayari.
Totoo po ito. Hindi biro sa buhay natin kung paano ang kahaway. Kaya, and to fight oppression with faith, you need to speak God's words over your situation. Paano? Salitain mo ang mga salita ng Diyos sa sitwasyon mo, kapatid. Kung sasabihin ngayon na ikaw ay poor, I am not poor. I am rich. Sasabihin mo. Kung sasabihin nila na ikaw ay isang bobo, hindi ako bobo. Ako isang matalino. O kaya naman mga magulang, huwag ninyong ilagay sa inyong sa inyong mga anak. Sana sa mga taga-Calvary, wala na ito. Yung sasabihin nilang, kapag nakita nila ang bata malikot at may aksyon dahil napapanood nila si Cardo Dalisay, yung mga bata, sasabihin ng bata, ganyan ba? Tapos sasabihin naman ng dintangi bapa na, pagbisita yan, inganak mo ngayon, hana. Pangaragul na, pananda mo na yung pangmiyansa, hana. Baduyo po, nibulos yung sumpa. Magkakatotoo yun. Magkakatotoo yun. Bakit? Pinakawalan niya ang sumpa sa kanyang dila na kung saan na ito ay inugnayan ng demonyo, sinakyan niya ng kapangyarihan, kaya lalaki ang bata na magiging barumbado. Lagi niyo pong ilayan sa inyong mga anak, sabihin niyo na sila ay isang doktor, isang pulis na matapat, hindi naman hindi lahat ng pulis, baka maging pulis. Iba naman, naging pulis nga, pastor, pero mangotong niya. Kailangan isang pulis na matapat. Ganon ang sabihin ninyo. Kasi nga kapag tayo ay mayroong ini-express, kailangan, in Proverbs chapter 8, verse 21, sabihin mo, there is power in our words, especially when we declare them in faith. Tandaan natin, no? There is power. Kaya Proverbs 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue. So, nasa dulo ng ating dila o nakasalalay sa ating pagbigkas kung ano ang magaganap sa atin. And those who love it will eat its fruit. Masama man o mabuti ang iyong sinabi, mayroong bunga yan, kapatid. Alam mo, sa isang salita, kaya niyang ipakulong ang taong walang kasalanan. Ayan, si attorney, alam niya yan kapag sila ay may kaso. At sa isang salita, ang isang tao kaya niyang iguho o igupo ang isang tao na kung saan na ito ay mapwersa. Kaya mahingat po tayo. Huwag po tayong magsalita ng mga negatibo o bagay na hindi pakinabang sa ating pamilya, most especially sa mga apo, sa mga anak, o kaya maging sa ibang tao. Amen. Kinakailangan na tayo ay mayroong laging iniisip na malasakit sa kapwa upang sa ganon, hindi ito magdala ng sakit apdi sa kanyang damdamin. Sa ganoon, nadama nila na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos at magkaroon ka ng isang buhay na ito ay titingnan ng nakapalibot sa iyo at ikaw ay asin at ilaw sa mundong ito. Amen. 10 minutes na lang ako. Dito, hingaling mo kung bagyage. Mark chapter 11, verse 22 and 24. Have faith in God, Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to the mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes that they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Kapatid, tandaan mo, kung ano ang ipinanalangin mo, ito ay arihin mo na naganap na. Sapagkat bagay na kung saan, anuman ang inyong idalangin, huwag kang maging isang kaisipan na kung saan napabago-bago. At hindi lang po yun. Lahat ng bagay na kung saan na ating iniiling, ilagay natin sa ating puso at diwa, isip, na tayo ay tutugunin ng Diyos. Sa ganoon, mangyayari sa atin. Speak God's word. Kasi nga, in Numbers
chapter 14, verse 28, ano po, nakaligtan ko lang. So, sabi nga sa Numbers, so, tell them, pag sinabi mong ikaw ay isang pulubi, magiging pulubi ka. O kaya naman kumusta ka? Ayan. Kumusta ka? Ay, paldak-sikara na ako ni kakaluluan. Ang mga lulukapin, mo paldak, nune karate. Abayana niya pang karate, tagtaranan na ka. Kanya niya po ito. Kaya nga, ang lagi ninyong sabihin, ito ay lagi kong tinuturo. Kapag sila ay tinatanong, kumusta ka? Ano ang sagot doon? Hindi nyo alam, narinig nyo na sa akin to. Mabuti kaysa dati. Progressive, amen. O yung sinasabi naman sinong kasama mo kung ikaw ay nag-iisa? Si Jesus, amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan ay lagay natin sa ating isip, lagay natin sa ating pananalita, hanggang ito ay maganap at mangyari. Kasi kung sinasabi mong, saan ka galing? Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. Kaya potang muli ka, di na lang kang aksidente, may involved ka. Kasi mo sinabing kayabe may gino. Pero nung kayabe may gino, protektaan na ka. Amen? Hikit po nung makanahan niya ka-power yung salita. Sabi natin ng Numbers, balikan kaya mo. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard to say. Gawang ko nung nani sinabi yun. Moses, pepadala mo kay Kenny para mga mate kay ngilangay na. Maya pa king Egypt, ating pepino, ating pakwan, ating bawang. O Kenny, nano? Sinabi na ning Gino, sabyan mo karela, nung nano ing dindam ko, gawang ko karela. Pangapilan Aldo, ni bukla ing gabun. Ang anak bagla. Lemo nano ning gabun. Amen. So, nandahan mo natin. Ang Diyos natin ay totoong Diyos. Hindi nakikipagbiro. Ang Diyos natin, alam niya ang kanyang ginagawa at hindi nagkakamali. At ang Diyos natin ay puno ng malasakit, puno ng pag-ibig, at puno ng pagpapala sa lahat na sumusunod at tumatawag sa Kanya. Amen. In 2 Corinthians 4:13, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Sabihin mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Ito, patotoo ko po sa inyo, hindi sila mga sympathizer. Kaya sinasabi ko silang sympathizer, kasi nga dahil nakikita nila ako bilang uncle nila at hindi pa naman sila Kristiyano. Pag tuwing pinagpipiray ko sila pag umingi silang palangin. Pero alam nyo yung mga pamangkin kong yun at bayaw ko, mahirap sila. Lagi silang umaasa at umingi lang sa amin ng tulong. Minsan araw, naglagay sila ng sulat sa kanilang pintuan. Nilagay nila, ang nakalagay doon, sa taong ito, yayaman na kami. Nilagay nila yun. Noong pumunta ako ng Pasko, para bigyan ng ginalo, ang ganda ng sinulat, sa taong ito, yayaman na kami. Sa kaparahanan ng Panginoon, siya ay nagsikap na magtrabaho at nakapag-asawa siya ng Canadian citizen. At ang dalawa niyang kapatid ay nakapagtrabaho rin dito ng magandang trabaho. Nagtuturo sila sa mga Korean languages. At nakita ko ang buhay nila. Hindi natapos ang idinikit, hindi man nawala yung papel na alis noong taon na yon. Nakuha nila ang iniisip nila na magkaroon sila ng sariling bahay, magkaroon ng sariling sasakyan, at maging masagana ang kanilang buhay. Nangyari. Bakit? Nilagay nila na totoo sa puso nila at totoo nilang ginawa yun, tinrabaho nila, nakasama nila ang pananalig nila. What more na tayong marami nang naririnig dito? We are not sympathizer. We will claim we are Christian. Maraming words na ating tinanggap. Pero sila, binibisi-bisita ko lang. Bakit?
nilagay nila sa kanilang puso kung ano ang gusto nilang mangyari. Kapatid, hamon ng Diyos sa iyo. Ilagay mo sa puso mo kung ano ang gustong mangyari sa buhay mo ngayon. Sapagkat we speak God's word over our situation. Amen. Fights oppression with the words of faith, our declaration. Ideklara mo kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. At sigurado, for we God, Ephesians chapter 2 verse 10, hindi tayo pangkaraniwan. Ang sabi nga ng Efeso chapter 2 verse 10, for we are God's masterpiece. God has made us what we are. In Christ Jesus, God made us new people so that we would spend our lives doing to the good things He had already planned for us to do. Pinlano ng Diyos yan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ng chapter 2 verse 10, we are God's masterpiece. Tandaan mo kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos nung lumikha siya sa paglikha ng araw na yon na ang lahat ay salita lang. We are made by masterpiece. Ginawa kanya, pinorma kanyang tao. Pinorma kanya ayon sa kanyang wangis. Nag-effort ang Diyos. Pagkatapos, iningahan niya ang alabok na pinorma niya. Naging tao ka. Nung naging tao ka, nagkaroon ng buhay. Pinangalagaan ng Diyos yan. Kaya ang sabi niya, ito ang gusto kong makasama sa buhay na walang hanggan. Amen! Ganyan ka katimbang sa Panginoon. Kaya, sana sa umagang ito, faith that fights oppression. To fight oppression with faith, you need to go to the throne of His grace. Remember your identity in Christ. Speak God's words over your situation. At andahan po natin sa lahat ng bagay. Romans 8:2, we are set free from the law of sin of death. Malaya na tayo. Kaya kapatid, Colossians 2:11, we are set free from our sinful nature. That's why, Galatians 5:1, anong sinabi? Ito ang iiwan ko sa inyo. It is for freedom that Christ has set us free. Amen. Ang pinalaya ng Diyos ay tunay na malaya sapagkat tayo ay pinalaya ni Kristo sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay. Kasama tayong mabubuhay at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at doon sa langit na tayo'y iniintay. Ito ang ginawa ng ating Panginoon. Asamin mo na yon, kapatid. Dalhin mo sa iyong puso at isipan. Habang ikaw ay nabubuhay, magdadala ito ng tibay, magdadala ito ng direksyon, at magdadala ng pag-asa sapagkat ito'y totoo at malapit na dumating ang ating Panginoon na maging excited ka, na aharap mo at makita mo ng mukhaan ang iyong manlilikha. Hindi masasayang ang iyong paglaban. Hindi masasayang ang iyong pagtindig. Hindi masasayang ang iyong pagbabata sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ito ho ang haharapin natin this 2025. Fight our faith. Huwag nating ayahan ito ay yurakan ng kaaway. Bagkus itindig natin ito at dalhin nating laban kahit saan mang sulok ng ating buhay sa journey natin dito sa mundo sapagkat ito
ang kailangang ipakita natin sa demonyo upang sa ganoon, walang pamilya ng Calvary Temple na magikaos, walang pamilya ng Calvary Temple na masakitin, at walang pamilya ng Calvary Temple na hindi nabibiyayaan, walang lalampasan ng Diyos sapagkat nakita niya ang ating tindig na paglaban sa ating pananampalataya. Dalhin po natin yan. Surely, ang goodness and mercy ng Panginoon ay susunod sa bawat isa. Di ko alam ang sitwasyon mo sa buhay, kapatid. Subalit, ang hamon ng Diyos sa iyo ngayon, kung oppressed ka, ipag-pray kita sa umagang ito para palayain ka ng Diyos sapagkat ang tunay na nagpalaya sa atin ang ating Panginoon. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Christ is our freedom from any form of depression. Tandaan, hala ng aliwa nung alway Kristo. Amen! Sige po, tayo po'y tumayo.